Malaki nga ba o maliit ang mundo? Gaano ba kalaki ang pagkakataon na makikita mo ang taong minamahal mo? Minsan ay kaharap na natin pero hindi natin nakikita o minsan ay nagbubulag-bulaga naman. Minsan naman ay halos maiyak na tayo ng kakahintay at kakahanap sa taong iniisip natin na magmamahal ng totoo sa atin. Ang kwentong ating mapapakinggan ay isa na namang pagpapatunay na matalinghaga ang buhay. Si Arthur na tahimik ang makakaranas ng malaking pagsubok sa buhay at sa gitna ng pagsubok ay kasabay niya ang isa pang pagsubok. Bilang landlady, ano ang magiging contribution ni Connie sa malubak na daanang tinatahak ni Arthur? Ang isang bagong kaibigan ba na si Vincent ang makakatulong o ang mas makakapagpalala ng sitwasyon ni Arthur? Halina't pakinggan ang isang kwento ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay na magiging sandata para sa mas maliwanag na bukas. Pakinggan natin ang kwento na umiikot lamang sa isang bakod dito lang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po ay si Arthur, 27 years old. Isa po akong web designer. Work from home po ang trabaho ko. Ang kwento ko po ay nangyari 2 taon na ang nakakalipas. Dumating po sa akin ang pagkakataon na nawala ng trabaho ng matagal dahil doon ay nagastos ang ipon hanggang sa maubos. Kaya naging problemado sa panggastos lalo na po sa pambayad ko sa renta ng apartment na tinitirhan ko. Ang aking pong landlady ay si Connie. Siya po ay 40 years old na noon. Mabait naman siya pero masungit at medyo masakit magsalita. Pero pag nahuli mo ang kiliti niya ay mapapakalma mo naman siya. O pwede din nating sabihin na mapapaikot siya. Hindi ko po alam na ganon siya kadaling mapakalma. Tahimik lang po kasi akong tao at ayoko din po noong magbabait-baitan ka at pupurihin ang isang tao para lamang hindi kanya pag-initan. In other words, ayoko nang nanguuto dahil nga po sa na-delay ako ng ilang buwan sa pagbabayad ng renta ay hindi lang buwan-buwan akong kinukulit ni Connie kundi halos linggo-linggo o minsan ay araw-araw pa. Mahirap lusutan si Connie dahil siya ay nakatira lamang sa tabi ng bahay na nirerentahan ko. Nasa isang compound po kami na may 3 bahay. Ako ay umuupa sa kanan, siya ang nakatira sa gitna at ang bahay sa kaliwa niya ay bakante ng ilang buwan na rin. Kaya mainit lagi ang ulo niya kasi ang renta ko lang ang inaasahan niya. Kaya hindi ko din naman siya masisisi. Yun nga lang ay masakit siyang magsalita, Papa Dudut. Sa tuwing may magi-inquire nga sa bahay ay nagdadasal din ako na sana may umupa na para mabawasan ang oras ni Connie ng pangungulit, Papa Dudut. Sino yan? Engkantada! Ha? Huwag ka nga magmaang-maangan dyan, alam mo nga ko to. Kilalang kilala mo ang boses ko. Oh, Miss Connie, ikaw pala yan. Gulat-gulatan? Huwag mo nga ako ine-echos? Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Aba, nagtatanong pa? Tungkol po ba saan? Ay, consistent! Katapusan na! Miss Connie, huwag kayong magsalita ng ganyan. Masama po yan. Wisit ka! Ang sinasabi ko, katapusan na ng buwan. Ang bait nyo naman. Pero wala naman ho akong kalendaryo sa bahay kaya wala naman pong kailangang ilipat na pahina. Binubwisit mo talaga ako? Miss Connie naman, binibiro lang kayo. Kasi naman ang aga-aga eh. Ay, sorry. Anong oras ba ako dapat maningil? Mga 3:00 po ng hapon sa isang buwan. Ah, binubwisit mo talaga ako, ha? Biro lang ho, kayo naman. Bayad mo! Delayed ka na ng 3 buwan, mag-4 na buwan na. Yun nga po eh.
Nako, ayan na naman yun nga po na yan. Isang project lang po kasi ang pumasok sa akin. Inuna ko po munang bayaran yung kuryente, baka kasi maputulan ako. Ah, takot kang maputulan ng kuryente? Eh kung putulan kaya kita ng bahay. Miss Amara naman. Ang tagal na. Ilang buwan ka ng ganyan. Ano ba naman yan, Arthur? Ihahabol ko naman po pag nakabawi na. Mahirap po kasi ang pasok ng trabaho ngayon. Eh ako, naisip mo ba? Ikaw lang ang renter ko. Itong apartment lang ang sort of income ko. Source. Ano? Source po, hindi sort. Source of income. Bakit ba pinapakailaman mo ang Ingles ko? Pakailaman mo yung bayad mo. Pasensya na po. Promise po, next month. Promise na naman? Pang ilan na yan? Pangatlo po. Aba, sumasagot pa. Sumagot ka, mali pa. Pang 5 buwan ka ng pangako na pangako. Sorry po talaga. Che, ikaw lang ang umuupa sa akin. Ilang buwan nang umalis yung umuupa sa kabila. Hanggang ngayon wala pa din umuupa. Tapos ikaw ilang buwan nang hindi nakakabayad. Saan ako kukuha ng pangkain ko? Ano, mamamatay na lang ako sa gutom? Pag nangyari yon, kanino kaya mapupunta tong apartment? Ano? Wala po. Alam mo kung may nakatira lang dyan sa kabila, tapos may naghanap ng apartment? Alam mo bang pwede kitang paalisin para yung naghahanap ang titira dito? Buti na lang wala pang nakatira sa kabila. Ano? Wala po. May sinasabi ka? Kanina ka pa bumubulong dyan. Akala mo makukuha mo ako sa mga ritual-ritual na yan? May pangontra ako. Wala naman hong ritual. Siguraduhin mo lang na sa katapusan magbabayad ka na ha? 4 na buwan na yon. Nako, hindi naman ho ganong biglaan. Kaya nga sinasabi ko na ngayon para wag ka nang mabigla. Sa katapusan ha? Sa katapusan ho, 2 ho munang maibibigay ko. Tapos sa susunod 2 uli. Tapos sa susunod 2 para makompleto ko ho. At ikaw ang nagbibigay ng termino sa akin? Ha? Nagpapaliwanag lang po. Pag hindi ka nakabayad sa susunod na buwan, dun ka na sa presinto magpaliwanag. Presinto ho agad? Bakit? Concern ka ba na i-bypass ko ang barangay? Close ba kayo ni Chairman? Miss Connie naman, bigyan niyo lang ho ako ng chance. Mababayaran ko lahat ng kulang ko sa loob ng 3 buwan. Nako, nakakainis ka. Siguraduhin mo yan ha? Opo, Pag napako pa yung pangako mo, ipapako ko yung pinto para wag ka makapasok dyan sa bahay. opo. Nakakainis ka. Nawala tuloy ako sa sarili ko, may bingo pa kami. Makaalis na nga! Papa Dudut, hindi ko po alam kung maaawa ba ako sa sarili ko o kakapalan ko na lamang ng sobrang mukha ko. Responsibilidad ko po ang magbayad kaya hindi ko po masisisi si Miss Connie. Totoo naman po na ang apartment lang ang pinagkakakitaan ni Miss Connie kaya nahihiya po talaga ako. Kasi wala akong magawa. Karapatan niya din po na paalisin ako kasi kanyang apartment at hindi ako nakakabayad. Gumagawa po ako ng paraan para makahanap ng kliyente. Minsan ay rumarakit po ako sa pagsusulat ng kung ano-ano. Mga speech script sa mga event at kung ano-ano pa. Maliliit ang bayad pero iniipon ko na lamang po para mabuo ang kahit 2 buwan muna sa utang ko. Isang araw ay nadinig ko si Miss Connie na may kausap sa telepono. May titingin na ng apartment sa kaliwa. Kaya nung araw na yon ay medyo payapa si Miss Connie. Hindi naman talaga siya palangiti pero ng araw na yon ay hindi niya ako sininghalan o pinaringgan. Nagdasal din ako na sana ay may umupa na. Kasi kung may uupa ay may makukuha siya buwan-buwan. Siguro pag ganon ay mapagbibigyan niya ako kung sakaling may aberya na namang mangyari. Pero hindi ko po wish yon. Kasi gusto ko na rin po talagang mabayaran lahat ng kulang ko para mabalik na ako sa regular na monthly rent. Kasi nai-stress po talaga ako kapag may utang at mas nai-stress ako kung ang pinagkakautangan ko ay katabi lang ng bahay ko. Pero may nangyari na naman. Yung inaasahan niyang titingin ng bahay ay hindi sumipot, Papa Dudut. Ang tawagan niya ay sinabihan siya na may nakita na silang ibang bahay na mas malaki at mas mura. Galit na galit si Miss Connie, syempre ako na naman ang napagdiskitahan niya, Papa Dudut. Arthur! Sino yan? Tigilan mo ako! Lumabas ka dyan! Bakit ho? Wala pa naman pong katapusan. Hihintayin mo talaga ang katapusan? Hindi mo ba pwedeng agahan na ang bayad? 4 na
buwan na yon? 3 lang ho. Bakit hindi mo ibibilang tong buwan na to? Hindi pa naman po tapos ang buwan. Kaya technically, 3 lang po ang delayed ko. Nangangatwiran ka pa. Ikaw alam mo. Tao po. May tao ho. Hoy! Bakit mo ako pinagsaran? Mamaya ka sa akin. Ay, bakit po? Mag-i-inquire po sana ako. Sa apartment? Opo. Ay, tuloy ka! Tuloy! Salamat po. Naku, wag mo na akong ipo. Ako si Connie. Pwedeng Ami o kaya Mira. Bahala ka na. Connie na lang. Kasi parang mas magandang pakinggan. Kaya mas bagay sa'yo. Naku, ano ka ba? Nakakainis ka naman. Nahihiya tuloy ako. Naku, hindi kinakahiya ang ganda. Tama ka naman. Ako naman si Vincent. Hello, Vincent. Yan po ba ang apartment? Ay, hindi yan. May nakatira pa dyan. Pero malamang umalis na din siya dyan. Ay, bakit siya aalis? Magulo ho ba dito? Ay, hindi. Hindi. Tahimik dito. Bakit siya aalis? Papaalisin ko. Hindi nagbabayad eh. Kawawa naman. Naku, wag nga siya ang pag-usapan natin. Halika, tingnan mo yung apartment. Yan bang nasa gitna? Hindi yan, bahay ko yan. Ayun yung bakante, yung pangatlo. Magkatabi lang naman tayo, kaya kung may kailangan ka, nandyan lang ako. Nakakahiya naman. Hindi pa nga po tayo nagkakaayos. Wala naman tayong problema. Ha? Wala. Ito yung bahay. Halika, tingnan mo. Maayos siya, pinaayos at pinalinis ko. Ay, malaki. Oo, may labahan pa sa likod. Tapos may gate naman tayo, kaya safe tayo dito sa loob ng compound. Yun na po ba ang presyo yung nasa ad? Oo eh. Sige, okay na sa akin yun. Talaga? Oo, Kailan ka lilipat? mag-e-empake lang ako. Kailangan ko din lumipat agad. Siguro sa linggo ako makaka-transfer. Madami ka bang gamit? Halos mga damit lang at mga ilang gamit sa bahay. Pero napansin ko may mga gamit sa loob. Ilalabas nyo ba yon? Actually, dun yun sa loob. Kung gagamitin mo, okay lang. Pero kung hindi mo gagamitin, pwede ko naman ipalabas. Hindi, okay lang yung mga gamit sa loob. Para may laman naman yung bahay. Ayan. Sige, ipapalinis ko uli yan paglipat mo sa linggo. Salamat. Pwede bang magtanong? Ano yun? Bakit ka aalis dun sa tinitiran mo ngayon? May mga problema na yung bahay. Nire-report ko sa may-ari, hindi naman ginagawa ng paraan. Ay naku, dito wala kang magiging problema. Kung may anong kailangang palitan, alisin o linisan, sabihan mo lang ako. Ako nang bahala. Naku, salamat. Sabi ko na hindi ako nagkamali ng pagpili dito eh. Bakit? May iba ka pa bang pinagpipilian? Ayokong sabihin na meron pa kasi first choice ko dito. Yung iba nakapila lang kung sakaling hindi ako pwede dito. Pwede ka! Pwedeng pwede! Kaya dito ka na. Oo, yung down at advance sa paglipat ko na ibibigay. Wala kasi akong hawak ngayon eh. Ay oo, no problem. Sige lang, malapit na naman ang linggo eh. Salamat. Sana wag na kayong maghanap ng ibang uupa. Hindi, ikaw na. Gusto mo palagyan ko pa ng signage dyan ng pangalan mo eh. Sobrang saya ni Miss Connie ng araw na yon, Papa Dudut. Halos 3 araw na hindi niya ako kinukulit at madalas ay kumakanta pa siya kapag nagdidilig ng halaman. Mabuti na lang at parang anghel na dumating yung mangungupahan sa kaliwang bahay. Siya si Vincent. 30 years old na siya noon. Branch manager ng isang malaking pagawaan ng isang uri ng inumin. Hindi ko na lamang po sasabihin kung ano, baka maging issue pa sa kumpanya nila. 10 taon ang bata niya kay Miss Connie kaya medyo halos magkalapit ang edad nila. Kaya siguro mabilis silang nagkakaintindihan. Alam ko naman na kung sino man ang lilipat sa kabilang bahay ay parang lifeline ko lamang. Kasi pampakalma lang naman ni Miss Connie ang bagong uupa. Ilang araw lang ay babalik na naman siya sa ugali niya. Ganun pa man habang payapa si Miss Connie ay patuloy ako sa paghahanap ng racket para mapuno ko ang 2 buwan na renta.
Kaso bibilis na naman ang epekto ng pagpapakalma ni Miss Connie kasi dumating ang linggo. Ang takdang araw at oras ng pagdating ni Vincent. Hindi mapakali si Miss Connie at lumalabas ng bahay niya kada isang oras. Buong araw niyang ginawa yon at hinihintay niya talaga ang pagdating ni Vincent. Kaso hindi ito dumating hanggang sa nagdilim na. Mabuti na lang at may racket ako ng gabi at kinailangan kong umalis. Kasi noong medyo malayo na ako sa amin, ay nakita ko si Miss Connie at kumakatok sa unit ko. Kung nandun ako ay siguradong ako na naman ang napagbalingan ng init ng ulo niya. Gaya ng inaasahan, Papa Dudut, sa akin na naman nabaling ang init ng ulo ni Miss Connie. Pero hindi niya ako nabulyawan ng gabi dahil nga po sa umalis ako. Pero ang mission niya na first thing in the morning ay pupuntahan niya ako at stressin na naman. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay hindi po ako nagsasalita ay ang dami na niyang nasabi. Sabi ko ay may hawak na akong pera pero hindi daw siya naniniwala. Kaya ibinigay ko sa kanya. Bago niya mabilang ay pinangunahan ko na kulang pa yon. Hinanda ko na ang sarili ko, mabilis ako bago pa man siya makapagsalita ay sumigunda agad ako ng total. Hindi pa naman tapos ang buwan ay ibibigay ko muna ang isang buwan at ang para sa isang buwan ay sa katapusan ko iaabot. Sinabi ko na sa katapusan pa kasi darating yung ibang sweldo ko. Nagdadahilan na naman daw ako. Hindi siya nanahimik ng todo nung inabot ko ang pera. Kahit nagbibilang siya ay ang daming sinasabi kahit pabulong. Para siyang leader ng mga bubuyog na may kukuyugin. Pero napakaswerte ko talaga sa Vincent na yon, Papa Dudut. Habang nangyayari ang pangi-stress ni Miss Connie ay dumating na naman siya. Pa-develop na naman yung galit ni Miss Connie at nakita ko na unti-unti siyang nagbabago nang biglang kumatok sa gate si Vincent. May dala na itong mga gamit. Nagbago ang mood at aura ni Miss Connie na kung makaarte akala mo kadarating lang ng asawa galing ng Saudi. Kailan ba matatapos ang utang mo? Sana ngayong dekada. Promise ho, sa katapusan. Nako, ayang ka na naman sa promise na yan ha. Baka mamaya pinapuro mo lang ako pero hindi pala ako bibinggo. Ano ho? Baka mamaya pantapan lang to. Tapos ang kasunod na bayad sa susunod na buwan na naman. Hindi ho. May nakuha na ho akong racket ngayong buwan. Kaya mahahabol ko yung kulang ko para sa buwan na to. Tapos sa susunod na buwan, 2. Tapos 2. Tapos, salamat at mananahimik na kayo. Ano? Sabi ko ho, sure na yon. Nako, duda ako dyan sa mga sinasabi mo. Miss Connie naman, 6 na taon na ako dito. Siguro naman kilala nyo na ako. Kilala nga kita. Kaya ako nga sinasabi to eh. Tao po! May tao. Connie! Sino yan? Si Vincent! Vincent? Ay, tuloy ka! Maiwan ko na kayo. Magandang umaga. Vincent? Akala ko hindi ka na babalik. Pasensya na. Yung number kasi na binigay mo sa akin ay wala ako. Kaya hindi ako nakatawag. Ay, akala ko hindi ka natutuloy. Hindi. May kinailangan kasing gawin sa trabaho kaya inumaga na kami dun. Lilipat ka na? Hindi pa. Bukas na lang ako lilipat. Kasi tatapusin ko lang yung kailangan sa trabaho. Ha? Sure ba yan? Oo. Eto nga nagdala na ako ng ilang damit para masave ko na yung apartment. Yan lang ang gamit mo? Marami pa. Kaso bukas pa nakaschedule yung nirent ko na sasakyan para ilipat dito ang mga gamit ko. Ah, sige. At least nandyan ang ibang gamit mo. Sigurado na ako. Saka magbabayad na ako ng advance at down para sure na. Ay, talaga? Sana all! Sinong pinaparinggan nyo? Mga nandyan sa paligid. Hayaan mo na sila. Kaso pala, check ito. Pero pwede na din naman ipa-encash na agad ngayon. Wala lang akong cash. Nagmamadali kasi ako kaya hindi ko maaasikaso ang mag-withdraw pa. Ay, okay na to. Walang problema kahit cheque. Salamat, Connie. Ano ka ba? Wala yun. Ikaw naman, para kang iba. Actually, oo. Kasi hindi pa naman ako nakakalipat dito.
Naku, darating din naman tayo doon, kaya i-advance na natin. Ang Closeness! okay. Ay, magmerienda ka muna. Naku, wag na. Kailangan kong bumalik sa site. Pumunta lang talaga ako para iwan tong ilang gamit ko at ibigay ang bayad ko. Ang sipag mo naman. Sana all! Ipapasok ko na muna tong gamit sa loob. Ay, oo nga pala, sorry. Eto ang susi ng bahay. Itago mo na para nasa'yo na. Sige. Salamat, Connie. Tara, ipasok mo na yung gamit mo sa loob. Okay na ako. Ay, ipapalinis ko pala sandali mamaya yung bahay, ha? Okay. Ito yung susi. Okay lang, may spare naman yan. Alam mo na, for emergency. Okay. Sige, aalis na ako. Salamat. Bukas na lang uli. Sige, ingat ka. Bye! Arthur! Bakit ho? Pakilinis yung kabilang bahay. Bakit ako? May utang ka pa, di ba? Aalis ho ako. Okay lang ho ba na hindi ako aalis pero wala na naman akong pambayad sa katapusan? Ang dami mong sinabi. Sige, umalis ka na. Ako na maglilinis. Nadinig ko may merienda kayo. Saan mo nadinig yan? Saka kung meron man, hindi ka kasama doon. Sana all. Sana all mo mukha mo. Makapaglinis na nga. Masayang-masaya si Miss Connie ng araw na yon. Para siyang switch ng ilaw. Ang bilis niyang mag-on at off ng saya at galit niya. Kasi parang walang araw na hindi siya galit. To the max pa ang kasungitan niya. Sa totoo lang, sa mga nakikita ko na trato ni Miss Connie sa aming dalawa ni Vincent, napaka-unfair talaga. Pero gaya nga ng sinabi ko ay may pagkukulang naman talaga ako kaya ibibigay ko na sa kanya yung maging masungit sa akin at paborituhin niya si Vincent. Pero yung sa akin pa niya ipapalinis yung bahay ng bagong lilipat ay medyo sobra na yata. Pero ganun pa din naman, hindi pa din naman ako nagalit kasi nga may kulang pa ako. Hindi naman ganoon si Miss Connie noong tama pa ang oras ng pagbabayad ko. Nagsimula lang ang sungit niya mula noong na-delay na ako ng bayad. Sa totoo lang, ilang taon na din naman yon. Kasi nagsimula akong ma-delay ng bayad noong kasagsagan ng pandemic, kung saan ay wala talagang trabaho. Nung medyo nakabawi na ako ay nakakabayad na akong muli sa monthly. Kaso hindi ko kaya talaga noong isabay na yung 3 buwan na delayed payment ko. Kaya ayon, umusog ng umusog. Kaya sa totoo lang, yung monthly expenses ni Miss Connie ay nako-cover pa ng binabayad ko monthly. Gusto na lamang niya talagang masingil yung kulang pa na 3 months. Papadudot kung masaya si Miss Connie nung dumating at nagbayad si Vincent. Yung saya niya ay nadoble pa noong araw na lilipat na si Vincent sa pangatlong unit. Tao po! Vincent! Connie! Sandali. Ayan, dyan mo na lang i-park. Ikaw lang naman na magpa-park kasi wala namang may kotse dito. Okay lang ba? Hindi pala natin napag-usapan ng parking. Okay lang yan, malaki naman tong loob. Salamat at wala akong magiging problema sa parking. Oo naman, kanina pa kita hinihintay. Bakit? Wala, excited lang ako sa paglipat mo. Medyo na late kasi yung nirent ko na sasakyan eh. Nasa na? Kasunod ko lang. Baka naipit dun sa traffic sa may bandang palengke. Okay. Pero ibababa ko na yung mga gamit na nandyan sa kotse. Ay, sandali. Arthur! Arthur! Ho? Halika!
Ano ho yun? Buhatin mo yung mga gamit ni Vincent dun sa kotse. Ipapasok sa unit niya. Ay wag na, kaya ko naman. Hindi, madami yan. Kaya nga nandyan si Arthur eh. Wag na, nakakahiya. Okay lang. O, kita mo na? Sure ka Brad? Oo. Akin na yung dala mo, ako na magpapasok sa loob. Sige na Arthur, simulan mo na yung paghahakot. Brad, okay lang ba talaga? Oo. Vincent nga pala. Ako si Arthur. Ano ka ni Connie? Ako yung nagre-rent dyan sa unang bahay. Ha? Naku Brad, wag ka nang tumulong. Hayaan mo na lang ako. Ayos lang naman. Nakakahiya. Akala ko kamag-anak ka niya o kaano-ano. Kaya ako makapag-utos siya, ganun-ganun na lang. Hayaan mo na. Ayos lang talaga. Sure ka ba talaga? Oo. Salamat ha. Arthur, ano na? Nakikipagkwentuhan ka. Dali mo na dito yung mga gamit. Ano bang mga bubuhatin? Pasensya na talaga. Huwag mo nang isipin yon. Tara na. Itong lahat ng bag ililipat sa loob. May mga babasagin ba dito? Wala, puro damit lang ang mga nandyan. Yung ibang gamit nasa truck pa na ni-rent ko. Pero hindi mo na kailangan tumulong kasi marami naman yung pahinante. Arthur, bilisan mo naman at marami pang bubuhatin. Oho. Sandali, Vincent ha. May niluto akong minatamis na saging. Ikukuha kita. Brad, may tatanong ako ha. Huwag ka sanang magagalit. Ano yun? Bakit inuutusan ka ng ganun ni Connie? Matagal na din naman kami magkakilala. 6 na taon mahigit na ako nag-rent dito. Pero parang sobra naman ata kung manduan ka niya. Ganun lang talaga yon. Wala lang, naitanong ko lang naman. Okay lang. Naiintindihan ko kung bakit. Ibig bang sabihin pag nagtagal ako dito, mamanduan na din ako ni Connie? Parang hindi naman mangyayari yun. Bakit? Kutob ko lang. Vincent, eto na ang saging oh. Wow, ang dami! Tara Arthur, hati tayo. Magbubuhat pa siya. Mamaya na yun, nasa kotse naman. Ipapabuhat ko na lang sa mga pahinante mamaya. Tara na Arthur, mukhang masarap tong gawa ni Connie. Kakakain ko lang. Busog pa ako. Balik lang ako sa bahay. May aayusin lang ako. Bumalik ka kagad. Baka may kailangan gawin dito. Tumulong ka. Sige na, Vincent. Kainin mo na yung saging. Papa Dudut, nagkakahiyaan kami ni Vincent. Nahihiya ako sa trato sa akin ni Miss Connie at si Vincent ay nahihiya dahil sa ginagawa sa akin ni Miss Connie sa harap niya. Papa Dudut, nung umalis ako habang nasa labas sila ni Vincent at Miss Connie, nadinig ko silang nag-uusap. Nag-fish si Vincent at tinanong niya kay Miss Connie kung kaano-ano niya ako. Sobrang proud ng sagot ni Miss Connie at sinabi niya na hindi niya ako kaano-ano. Kaya daw ganoon kasi deserve ko daw yung treatment. Kasi ang tagal ko na daw na hindi nakakabayad. Gusto kong lumabas para sabihin na bayad ako at may kulang lamang na kailangang bayaran. Pero hinayaan ko na lamang. Kasi lalaki lang ang diskusyon, baka lalo pang magka-problema. Hindi ko din kayang umalis sa lugar na yon dahil wala akong pang-down at pang-advance. Ang hirap ng sitwasyon ko at ayoko ding magalit ng sobra kay Miss Connie kasi matagal din naman yung 6 na taon na pinagsamahan namin. Kung aalis man ako sa lugar na yon ay aalis akong walang kaaway. Kasi may utang na loob pa din naman ako. Kaso nga po'y hindi ko pa kayang lumipat, Papa Dudut. Papa Dudut, kung nahihiya nga po ako sa nangyayari ay mas nahihiya sa akin si Vincent. Kasi pakiramdam niya sa ang dahilan kaya ako ginanon ni Miss Connie. Mabilis kaming naging magkaibigan ni Vincent at hindi ko nga po alam kung magpapasalamat ba ako kay Miss Connie dahil siya nga po ang dahilan kung bakit naging close kami ni Vincent. Mabait naman talaga si Vincent kasi kahit inis siya sa ginagawa ni Miss Connie ay hindi naman niya ito kinukumpronta. Ang ginagawa niya na lang ay nilalambing niya para makalimot si Miss Connie ng pang-aapi sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagulat din ako noong sabihin sa akin ni Vincent na gusto na nga daw niyang tapusin na lang ang 1 buwan doon sa apartment. Lilipat na lang daw sana siya sa iba. Kaso'y naawa daw siya sa akin at baka wala nang sumaway kay Miss Connie kapag umalis siya. Kaya hindi daw siya makaalis. Sa totoo lang ay muntik akong maiyak sa mga sinabi niya.
Sinabi din niya na tutulong siya kahit papaano para maliwanagan si Miss Connie na mali ang ginagawa niya. Hindi ko po alam ang isasagot ko pero tumango na lamang ako sa sinabi niya. Ewan ko Papa Dudut, kung dahil ba sa awa sa akin kaya kami naging magkaibigan o dahil mabait talaga si Vincent. Parang pareho pero malalaman ko yan sa pagtagal ng panahon. Kasi si Miss Connie ay kilalang kilala ko na dahil sa haba ng pinagsamahan namin. Kaya panahon din ang magpapakilala kay Vincent, Papa Dudut. Arthur, nandyan ka? Oh, Vincent. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? May dala kasi akong barbecue. 6 to, hindi ko kayang ubusin. Hati tayo. Eto, binukod ko na yung 3. Salamat. Nakakahiya naman. Nako, pambawi ko rin naman yan sa pagtulong mo sa paglipat ng mga gamit ko. Nako, wala yun. Wala din naman akong ginagawa eh. Kahit na, hindi mo naman kailangang gawin pero ginawa mo pa rin. Isipin mo na lang mabait ako. Nako, sa ginawa mo, mabait ka talaga. Kasi hindi ka nagagalit kay Connie. O galit ka pero nagtitimpi ka lang. Hindi ako galit sa kanya. May atraso naman kasi ako eh. Pero mali pa rin. Ay, anyway, change topic na nga. Ano nga pala work mo? Web designer ako. Pero rumaraket ako magsulat ng mga speech o kaya script ng mga event. Ay, good. Bad nga eh. Wala nagpapadesign. At madalang lang yung pasulat ng script kaya eto, nga. Sakto nga. Kasi may speech ako sa susunod na linggo. Sa'yo ko na lang ipapasulat. Talaga? Oo naman. Pambawi ko pa rin yun sa pagtulong pagbubuhat. Wala ka naman dalang refrigerator kaya hindi naman ako masyadong nahirapan. Shh! Huwag tayong maingay. Baka madinig ni Miss Connie. Ilang taon ka na ba? Kaka 25 ko lang. 15 years ang tanda sa'yo ni Connie. Dapat Tita Connie ang tawag mo sa kanya. Hindi pwedeng tita. Kasi ayaw niya nga akong maging tenant eh. Eh di mas ayaw niya akong maging pamangkin. Shh! Mahina lang ang tawa. Ikaw ba? Ilang taon na? 30 na ako. Akala ko magasing edad tayo. Wag mo na akong utuin. Hindi ko naman babawiin yung barbecue. Pero salamat talaga. Dito sa barbecue at dun sa paggagawa mong speech. Ikaw nga ang gagawa tapos ikaw pa ang magpapasalamat. Don't get me wrong. Magbabayad ako ha. Yung details pala kunin ko na lang. Teka, kailan mo pala kailangan? Sa 1 linggo pa. Pero baka end of the week pa kaya wag kang magmadali. Pero yung bayad mamadaliin ko na para mabayaran mo na si Connie. Bukod sa ipapasulat mo, kailangan ko pang makapagsulat ng 2 pa para mabuo ang pambayad ko. Dapat mangyari yun bago magkatapusan. Huwag kang mag-alala. Yung mga kasama ko, sasabihin ko sa'yo na magpasulat. Nakakahiya naman. Hindi mo pa nga nakikita kung paano ko magsulat. Baka hindi nila magustuhan. Ano bang iniisip mo? Dapat confident ka para positive ang outcome ng mga plano mo. Oo nga. Salamat. Kailangan ko din magpasalamat kay Miss Connie. Bakit? Kasi kung di niya ako pinilit magbuhat, hindi ka magpapasalamat sa akin. At hindi mo ako matutulungan. At hindi mo ako mahatian ng barbecue. Naku, kainin mo na nga yan. Uuwi na ako. Sige, salamat ulit ha. Kung nakakasakit lang ang pasasalamat, kanina pa ako bugbog. Ilang beses ka na nagpapasalamat eh. Sige na, uwi na ako. Thank you. Vincent? Ikaw na ba yan? Lagot, nandyan ang wicked stepmother. Pasok na ako. Vincent! Gabi na, may lakad ka? Ha? Wala. Eh bakit bihis na bihis ka? Ito? Normal ko lang to. Magdidilig ako. Naka-heels? Sa kagabi na. Ganun ako. May gusto pala akong sabihin. Halika sa bahay. Naghanda ako ng dinner. Ha? Papa Dudut ikinuwento sa akin ni Vincent na hindi daw nagbibiro si Miss Connie. Kasi may dinner nga at nakahain na at ang ikinagulat ni Vincent ay may kandila.
Natawa na lamang daw si Vincent pero sinabi din sa akin kung anong dahilan at kinausap niya si Miss Connie. Nakiusap pala siya na huwag na akong pahiyain muli kahit na kami lang daw ni Miss Connie ang magkausap. Inuto-uto niya daw si Miss Connie at sumang-ayo naman daw. Ewan ko lang ha, sigurado naman na sisimplihan pa din akong bungangaan ni Miss Connie. Yun lang talagang kulang ko ang pwedeng magpatahimik kay Miss Connie at tanggap ko yon. Matapos mag-usap at kumain ng dalawa ay kumatok muli si Vincent sa unit ko noong pauwi na siya. Ibinigay niya yung 3 pang barbecue. Hindi niya daw nakain kasi madaming niluto si Miss Connie. Doon din niya naikwento sa akin ang pinag-usapan nga nila. Kinabukasan ay bihis muli si Miss Connie habang nagdidilig. Hindi ako inaaway pero nakasimangot. At least may ceasefire na nagaganap. Ilang sandali ay papasok na si Miss Connie sa unit niya. Lalabas naman si Vincent. Papasok na sa trabaho. Tinawag ko siya para iabot ang pinapasulat niyang speech. Nakaprint na para babasahin na lamang niya. Nagpasalamat si Vincent pero iba ang mukha niya. Imposibleng ang dahilan ay ang sinulat ko kasi hindi pa naman niya nababasa. Parang may problema siya. Akala ko nga inaway din siya ni Miss Connie pero iba pala ang nakaaway niya. Pwedeng magtanong, Ano yun? bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Bakit? Gusot ba tong polo? Hindi yung suot mo ang gusot, yung mukha mo. Para kang may problema. Ah, wala to. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Ako naman ang tutulong. Pambawi sa pagkausap mo kay Miss Connie. Inaway ka ba ngayon? Hindi nga eh. Good. Eh ikaw, sinong umaway sa'yo? Wag na. Ano ba yun? Unfair naman yan. Hayaan mo ako makatulong. Yung girlfriend ko. Ha? Nandyan siya? Wala. Pero nagkasagutan kami kagabi sa telepono. Bakit? Ayokong i-shortcut ang kwento. Ilang taon na kami nagsasama ng girlfriend ko. Magkasama kami sa bahay bago ako lumipat dito. Bakit ka umalis? Pinaalis niya ako. Sabi niya, bigyan daw muna namin ng space ang mga sarili namin para makapag-isip-isip. Anong plano mo ngayon? Kinausap ko siya kagabi. Sabi ko magkita kami para makapag-usap. Kaso dinerecho niya ako na hindi na niya ako mahal at maghiwalay na lang daw kami. Ganun ba? Paanong gagawin mo? Susuyuin mo ba uli siya? Hindi na siguro. Kilala ko siya. Pag sinabi niya, yun na yun. Paano ka? Teka, may something ba kayo ni Miss Connie? Wala. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. May iba ka bang nagugustuhan? Wala din. Hindi ko pa kaya ngayon. Dapat naman, kasi baka may magawa ka pa. Saan? Sa lahat, para maiayos mo. Ang relasyon namin? Oo, Wala na siguro. Pinutol na niya lahat ng nag-uugnay sa amin eh. pwede ba akong magpayo? Oo naman. Kailangan ko yan. Subukan mo pa rin ayusin ang relasyon nyo. Ikaw na rin nagsabi na ilang taon na kayo nagsasama. Sayang naman kung matatapos lang ng ganun. Siguro naman mahal ka pa niya kaya subok lang. At least nagsubok ka. Ano? Miss Connie, kanina pa ba kayo nandyan? Oo. Anong pinagsasasabi mo dyan kay Vincent? Pinapayuhan lang niya ako. Tungkol saan? Sa girlfriend ko. Si Arthur ang nagpapayo sa'yo? Oo. Naniniwala ka naman. May punto naman siya. Paano magkakapunto yan? Sa tagal na niyan dito, kahit kailan hindi ko pa nakitang may girlfriend yan. Pasok na muna ako sa bahay. Sandali, bakit ka alis? Ayaw mo madinig ang totoo? Yan kasi kung makapagpayo akala mo eksperto. Wala naman. Nagsabi lang naman po ako ng alam ko. Anong alam mo? Connie, medyo foul naman ata yan. Minsan, kailangan natin madinig ng diretso ang katotohanan. Pasensya ka na, Vincent. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Mabuti naman at nakapag-isip ka. Pasok na ho ako sa bahay. Sandali. Hayaan mo na siya. Siyempre napahiya siya dahil totoo. Sige ho. Sobra naman ata yung mga nasabi mo kay Arthur. Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Kung may girlfriend siya, tatahimik ako. Kaso wala nga, kaya paano siya magpapayo kung hindi naman niya nararanasan? Nagkausap na tayo kagabi. Nakiusap ako na wag mo naman sanang ginaganon si Arthur. Pasensya na, hindi kasi ako nakapagpigil kanina. Kalimutan na natin yon. Papasok na ako.
Papa Dudut, parang naging rutina sa compound yung susungitan ako ni Miss Connie tapos ay sasaluhin ako ni Vincent. Tapos babait sandali si Miss Connie. Mapapayapa ako tapos ulit-uli. Okay na din, at least may interval ang stress ko. Malapit ko nang makumpleto ang 2 buwan na ibabayad ko sa katapusan. 1 buwan na lamang matatapos na ang kalbaryo ko sa kakasingil ni Miss Connie. Malaking tulong sa akin ang pagpapagawa ni Vincent ng script. Maliit lang ang singil ko pero madami naman siyang pinapagawa. Kaya okay na din. Baliktad nga po Papa Dudut kasi gusto nga niyang taasan ang bayad sa akin. Ako naman ang nagsasabi na huwag na. Nahihiya na po kasi ako sa dami ng tulong ni Vincent sa akin. Hindi lang sa pinansyal ang tulong niya Papa Dudut. Pati ang emosyonal at psikolohikal ay natutulungan niya ako. Dahil sa pagkausap kay Miss Connie ay hindi na din kami nagkwekwentuhan ni Vincent sa bakuran ng compound. Pag mag-uusap kami doon kami sa unit niya o sa unit ko para hindi kami nadidinig ni Miss Connie. Dahil nga sa napahiya na ako sa mga sinabi ni Miss Connie. Kaso si Vincent ay hindi pa makamove on kaya laging topic namin ang ex-girlfriend niya. Nagulat din ako nang payuhan ako ni Vincent na huwag daw akong padadala sa sinasabi ng iba. Dahil wala daw mas may kilala sa sarili ko kundi ako. Kaya lalo kaming naging close ni Vincent kasi napapagaan niya ang damdamin ko. At ganun din naman daw ako sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, isang araw habang naglilinis sa kotse si Vincent at ako ay nasa harap ng unit ko. Nagtatype sa laptop ko nang lumabas ng bahay si Miss Connie. Hindi ko na lamang tinignan at baka masira ko ang umaga niya tapos ay sisirain niya naman ang umaga ko. Hindi niya din ako pinansin samantalang si Vincent na mas malayo sa kanya ay ang nilapitan niya. Kinausap ni Miss Connie si Vincent at nagpaalam ito na mawawala ng medyo matagal. Uuwi daw ito sa probinsya dahil namatayan ng isang kamag-anak. May paiyak-iyak pa ito samantalang noong lumabas ng bahay niya ay halos mapunit na ang labi sa sobrang ngiti noong makita si Vincent. Pinadinig talaga ni Miss Connie sa akin ang mga sinabi niya. Ibinili niya kay Vincent na eto na muna ang mamamahala sa compound habang wala siya. Sa darating na katapusan daw ay huwag kalimutan ni Vincent na singilin ako. Pero gusto kong mag-rebut. Kaya hindi pa siya tapos magparinig ay tinawag ko kagad siya at sinabing ibibigay ko na ang huling utang ko na 1 buwan. Para sa katapusan ay ang renta ko na lamang sa buwan na yon ang babayaran ko. Kahit natapos na ang utang ko ay ganun pa din si Miss Connie. Kasi daw ay hindi siya sigurado kung mababayaran ko daw talaga yung regular na renta ko sa buwan na yon. Kaya hindi pa pala tapos ang kalbaryo. Kailangan ko munang maiabot sa kanya ang bayad sa buwan na yon para manahimik na siya. Saka siya bumalik kay Vincent para ipagpatuloy ang mga bilin kahit ang mga hindi naman kailangan ay ibinibilin pa ni Miss Connie. May masabi lamang. Hanggang sa nakalis na si Miss Connie at para akong preso na pinalaya noong makasakay siya ng kotseng maghahatid sa kanya. Si Vincent naman ay nag-set up ng isang mesa at 2 upuan sa bakuran. Sabi niya ay samantalahin daw namin ang labas ng bahay habang walang kontrabida. Doon kami minsan nagkakape at minsan naman sa gabi umiinom kami ng kaunti para pampatulog lang. Siyempre kasabay ng kape o alak ang mga kwentuhang walang humpay. Pero noong unang weekend na wala ang aming kahera ay nagaya si Vincent na uminom kami. Pero hindi na pa-cute na inom lang. Hindi pampatulog kundi pampalasing. Total ay wala naman daw pasok kinabukasan. Pumayag ako at kanya-kanya pa kaming luto ng pulutan na mapagsasaluhan namin. Oh, parang hindi ka na umiinom. Umiinom ako. Alam mo, para kang preso. Malaya ka ngayon at wala ang jail guard mo. Huwag mo muna isipin si Connie. Magsaya ka na lang dyan. Kailan ka ba huling uminom? Hindi ko na maalala. Parang di ko naiisip. Kasi yung utak ko nakakonsentrate sa kung paano kikita para ma-zero ang utang ko. Yung script ng program namin, nagawa mo na, di ba?
Oo, konti na lang tapos na yon. Bukas, bigay ko na yung bayad. Malaki din yun, kaya tapos na ang utang mo. Matanong kita, bakit parang yung mga speech na sinulat ko nakita ko lang sa bahay mo at hindi ka din humihingi sa akin ng soft copy? Yung totoo, nagagamit mo ba yung mga sinusulat ko? Alam mo, maganda ang pagkakasulat mo. Pero nagagamit mo ba? Yung totoo, hindi ako magagalit. Sige na nga, aaminin ko na. Nagamit ko yung una, pero yung mga sumunod, hindi na. Wala naman talaga akong mga speech na ginagawa sa opisina. Kaya ako lang naman na ipagpatuloy ipagawa yun kasi ayaw mong tulungan kita. Kaya sabi ko, kung trabaho ang ibibigay ko sa'yo, siguradong papayag ka sa tulong ko. Pero… Alam mo, wala nang pero. Bukal sa loob ko ang pagtulong. Saka yung mga speech na sinulat mo, kaya nga nandun lang kasi siguradong magagamit ko pa naman sa mga darating na panahon. Nahihiya na ako pero salamat uli. O ngayon, ako naman ang magtatanong. Sana wag ka ring mahiya sa akin ha. Sige. Bakit ka sinabihan ni Connie na wala siyang nakitang girlfriend mo kahit kailan? Tinatago mo ba sa kanya? Hindi. Wala talaga akong girlfriend. Pwede bang matanong kung bakit? Yung huling girlfriend ko 7 years na nakalipas. 18 ako nung maging girlfriend ko siya. Isang araw bigla niyang sinabi sa akin na pakasalan ko daw siya dahil nabuntis ko siya. Nabuntis mo? Ewan kung anong pumasok sa ulo niya at inisip niya na tanga ako. Paano ko siya mabubuntis? Hanggang sa paghalik lang niya ako pinapayagan. Walang ibang nangyari sa amin noon. Sobra naman yun. Tapos nung ipit na siya, ayun, nalaman namin na meron pa pala siyang ibang boyfriend ng halos 1 taon na. Sorry. Okay lang, okay na ako. Naka-move on na ako. Kung naka-move on ka na, bakit hindi ka na naganap ng iba? Sabi ko sa sarili ko, nahihintayin ko na lang yung para sa akin. Pero 7 years na. Naniniwala ako na darating ang taong yon, kahit hindi ko siya hanapin. Sige, rerespetuhin ko yung sinasabi mo. Sana dumating na siya. Oh, tapos na ako. Ikaw naman. Kamusta na kayo nung girlfriend mo? Maayos na ba? Ang swerte niya kaya sa'yo. Mabait na, maalalahanin pa. At saka… Oh, Vincent, ano nangyari? Okay ka lang? Huminahon ka. Sorry. Huwag ka mag-sorry. Sabihin mo sa akin para mabawasan yung nasa dibdib mo. Wala na talaga kami. Paano? Pinuntahan ko siya kagabi dun sa apartment na tinitirhan namin. Gusto ko siyang sorpresahin pero ako ang nasorpresa. Kumatok ako. Walang sumagot kaya sumilip ako sa bintana. Tapos… Kung hindi mo kayang ikwento, wag muna. Wag mong pilitin ang sarili mo. Meron siyang kasamang lalaki at ang intimate nila. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanlambot na lang ako. Hindi ko alam kung matutumba ba ako o parang nanigas na sa kinatatayuan ko. Grabe. Sorry. Gusto kong makalimot. Samahan mo ko uminom hanggang mamaya ha. Oo, sasamahan kita pero hinay ka lang sa pag-inom. Hayaan mo na ako. Minsan lang naman to eh. Pero hinay pa din. Ikaw din. Iinom mo din yung nangyari sa'yo. Dadamayan din kita. Sige. Oh, kampay na. Mataas yata yung tagay mo. Ganun ba? Hindi ko nakita eh. Ako na magtatagay. Ako na. Relax ka lang dyan. Dapat maging malaya ka ngayon. Bawiin mo yung mga araw na para kang preso dito sa bakod natin. Oh, akala ko okay ka na. Ba't ka umiiyak uli? Sorry. Kulang siguro sa tagay. Kampay! Baka masobrahan ka naman yan ha. Wala namang trabaho bukas eh. Hindi lang sa trabaho. Ang sinasabi ko yung katawan mo. Hindi naman ako araw-araw umiinom. Nitong mga nakaraan parang halos araw-araw eh. Pampatulog lang yun. Itong ngayon, pampawalang malay? Tagay pa! Papadudot, hindi lang naparami si Vincent kundi napakaraming nainom. Hindi lang sobra kundi sobra-sobra. Gusto ko siyang pigilan kaso'y sobrang sama talaga ng loob niya sa nangyari at naintindihan ko naman siya. Kaso nga baka makasama naman sa kanya yung ginagawa niya. Hinayaan ko na lang muna siya kasi kahit anong pigil ko,
dahil lasing na siya ay hindi talaga siya nagpapapigil. Hanggang sa ayon lasing na siya. Lango na siya sa mga nainom niya kaya niyaya ko na siya na tumigil na kami. Parang hindi na niya ako nadidinig kaya binuhat ko na lamang siya pauwi sa unit niya. Habang buhat ko siya ay iyak siya ng iyak. Ang haba ng iyak niya. Dahil may kabigatan si Vincent kaya ang bagal bago kami nakapasok sa unit niya. At naihatid ko siya sa kwarto niya. Nagulat ako Papa Dudut nung iuupo ko siya sa kama ay aksidenteng nagkadikit ang mga labi namin. Nagulat ako pero si Vincent ay nakatingin lang. Hindi ko pinansin pero nang matingnan kong muli si Vincent sa mata ay sa kanya ako hinalikang muli Papa Dudut. Sinadya niya sa pagkakataon na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umalma. Dahil ata sa utang na loob ko sa kanya o dahil lasing din kasi ako. Opo, may tama din po ako noon pero alam ko. Alam ko pa ang ginagawa ko. Papadudot matagal ang nangyaring paghalik at habang nangyayari yon ay parang nagigising ako sa katotohanan na mahal ko pala si Vincent. Ewan kung hindi ko ba matandaan ang mga sumunod na nangyari o kung may nangyari nga ba. Lumaon ng gabi kinaumagahan ay nagising ako na nasa kwarto ni Vincent at saka ko na-realize na hindi pa naginip ang lahat. Totoo ang mga nangyari, sobrang hiya ko dahil parang napagsamantalahan ko ang kalasingan ni Vincent. Kaya agad ako nagbihis at umalis. Papasok na ako sa unit ko nang biglang may tumawag sa akin, Papa Dudut. Miss Connie? Oh, bakit parang gulat ka na nandito ako? Nakalimutan mo na ba na akin tong lugar na to? Akala ko ho kasi tatapusin yung buwan at doon muna kayo sa probinsya. Bakit? Para hindi ka na naman magbayad? Ikaw na din na nagpaalala kaya sasabihin ko sa'yo na hindi ka na pwedeng madelay pa ng pagbabayad, ha? Kapag hindi mo natapos ang utang mo sa katapusan, pasensyahan tayo. Miss Connie naman, wag naman pong ganyan. Ilang buwan pa ako magiging mabait sa'yo? Naihahabol ko naman ho at isang buwan na lang naman ho ang kulang ko. Kulang pa din yon. Utang yon. At ang utang, binabayaran. Bigyan niyo lang ako ng konting palugit. Teka nga, napaka-advance niyang sinasabi mo. Ibig sabihin hindi ka na naman makakabayad sa katapusan? Ginagawan ko po ng paraan. Yung huli ho kasing sinusulat ko baka hindi na ituloy nung nagpapagawa. Problema mo na yan. Bakit kailangan ikwento mo? Gawan mo ng paraan. Opo, konting tiis na lang po. Basta usapan to. Pasensyahan tayo. Diyan ka na. Vincent? Tulog pa po siguro. Uminom kasi kagabi. Uminom? Pinainom mo? Napaka-bad influence mo talaga. Pati yung taong nananahimik gagaya mo sa'yo. Hindi po. Connie! Vincent! Bakit ganyan ang itsura mo? Okay ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? Hangover lang to. Kita mo na yan, Arthur? Tingnan mo ang ginawa mo dito sa tao. Huwag mong sisihin si Arthur. Ako ang nagyaya. Nako! Pinagtakpan mo na naman yung abusadong yan. Papasok na ho ako. Sandali! Ano? Iiwan mo lang tong kagagawan mo? Magpapahinga lang ho ako. Magpapahinga? Umagang-umaga? Bakit? Hindi ka ba nakapagpahinga kagabi? Po? Connie, ikaw naman ang aga-aga din nagagalit ka agad kay Arthur. Paanong hindi? Walang ginawang magaling. Nakakainis. Baka pagod ka lang siguro. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Oo nga. Ang haba ng biyahe eh. Kakatukin lang sana kita kasi ibibigay ko tong pasalubong ko sa'yo. Mga suman yan. Salamat. Sige, uuwi na muna ako. Mamaya na tayo mag-usap. Sige, magpahinga ka na. Ikaw din, Arthur. Hindi pa tayo tapos, ha? Connie. Yes, Vincent. Magpapahinga na ako. Ikaw din, ituloy mo na ang tulog mo. Kung alam ko lang na uminom ka kagabi, hindi na sana kita inistorbo. Ito kasing Arthur na to eh. Connie. Sige, papasok na ako sa bahay ko. See you later! Arthur, sandali. Ha? Bakit? Pasensya ka na kay Connie ha. Sabi ko nga sanay na ako. Hayaan mo na. Mababayaran mo naman na siya mamaya. Mamaya ako ibibigay ang bayad sa sinulat mo. Ha? Okay pa ba? Ang alin?
Yung pinapagawa mo, tuloy pa ba yon? Ano? Bakit naman hindi? Matatapos mo na nga yung script. Akala ko kasi… Akala mo ano? Ha? Wala. Nalasing ka ba kagabi? Ako? Oo. Ako rin. Oo. Lasing na lasing ka. Pasensya na ha. Madrama ata ako kagabi. Alam mo bang mga kinukwento mo? Isa lang naman ang kwento ko eh. Okay. Anong okay? Saka kanina ko pa napapansin. Bakit hindi mo ako tinitingnan? May muta ba ako? Ha? Wala. Hindi naman sa hindi ako tumitingin. Bakit parang iba ka? Hindi naman. Dahil ba sa nangyari kagabi? Ha? Papa Dudut, akala ko ay nawala na sa sarili si Vincent ng gabing yon. Pero hindi po pala. Alam na alam niya ang nangyari at hindi siya nailang o nahiya. Habang ako ay sobrang guilty na akala ko ay nag-take advantage ako sa kahinaan niya noon. Alam na alam niya naman pala ang nangyari. Papa Dudut, kahit pareho kaming may hangover noon ay nag-usap pa din kami. Pinapasok ko siya sa loob ng unit ko kasi ayokong madinig ni Miss Connie ang usapan namin. Nagkausap kami ng malalim at pareho kaming hindi namin alam kung bakit nangyari ang nangyari. Pero pareho naming tanggap ang lahat ng nangyari. Tinanggap namin ang mga nararamdaman namin nang hindi kine-question ng mga sarili namin kung bakit at papaano nangyari. Basta ang alam na lang namin ay mahal namin ang isa't isa. Nagdiretso ang relasyon namin nang hindi alam ni Miss Connie at alam ni Vincent na ako na naman ang bubuntungan ni Miss Connie kaya gumawa siya ng paraan. Meron siyang kaibigan na masasabing papunta na sa pagiging matandang binata. Nakausap niya ito na gusto daw palang magka-girlfriend. At si Miss Connie naman ay alam namin na gustong magka-boyfriend. Noong una ay hindi pa muna pinapaalam ni Vincent ang pakay niya. Ang ginawa niya ay hinimok niya ang kaibigan na doon na mag-rent sa apartment ni Miss Connie. Opo, Papa Dudut. Sinabihan ni Vincent ang kaibigan niya na may bakanting unit sa nirerentahan niya. Papa Dudut, mababakante na po kasi ang unit ko kasi napag-usapan namin ni Vincent na doon na din ako titira sa unit niya. Ang dahilan namin kay Miss Connie ay para makatipid kami dahil maghahati kami sa renta. Hindi na umangal si Miss Connie dahil nga sa nahanapan na agad ako ni Vincent ng makakapalit sa unit ko. Nakalipat ang kaibigan ni Vincent. Nagkakilala sila ni Miss Connie. Nakitang-kita na nagkorting puso ang mga mata niya. Hindi naman nagtagal ay nag-jive si Miss Connie at ang kaibigan ni Vincent. Naging magkarelasyon sila. Pero kahit sila na ay nagbabayad pa din ng upa ang lalaki kasi ayaw niya daw na maging sagabal sa negosyo ni Miss Connie. Kilig na kilig si Miss Connie. Ang ginawa ni Miss Connie para hindi na ito magbayad ay niyaya na niya ito na sa unit na niya manirahan ng boyfriend at paghatian na lang nila ang expenses sa bahay. Pumayag ang lalaking soon to be husband ni Miss Connie na magsama na sila sa iisang bubong. Wala din po noon ay nagbalik na ang dating trato ni Miss Connie sa akin. Humingi siya ng tawad at sinabi kong naiintindihan ko. Nung sobrang maayos na ang relasyon ni Miss Connie sa soon-to-be husband niya ay saka namin sinabi ang relasyon namin ni Vincent. Hindi naman nagalit si Miss Connie at naging masaya pa nga siya para sa amin. Papa Dudut, yun po palang dating unit. Dito sa magulong mundo, maraming kayang gawin ang pag-ibig. Pag-ibig na nagdurugtong sa mga puso at siya ring nagdudulot ng matitinding pagsubok na kakaharapin kahit kumapit na sa patalim. Ikaw, kabarangay, kaya mo rin bang humantong sa isang sakripisyo para sa iyong minamahal kahit madungisan pa ang iyong dangal? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at lagi nakatutok sa inyong programa sa radyo. Maricel na lang po ang itawag nyo sa akin, 33 years old na ngayon. Simpleng may bahay lamang ng aking kinakasamang si Martin. 12 years na kaming nagsasama at mayroon na rin kaming 3 anak.
10 taon na ang panganay ko, 7 taon ang pangalawa at 3 taon naman ang bunso. Nangyari po itong bahagi ng buhay ko na nais kong ikwento halos 2 taon na ang nakakaraan. Papadudot pangangalakal ng basura ang kinalakhan kong hanap buhay dahil elementary lang ang natapos ko. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamahiyain at mahina ang loob. Maliit na babae lamang ako at may katabaan. Hindi rin ako kagandahan pero sapat na ang lahat ng katangian ko para magustuhan ni Martin. Madalas akong sinasabihan na walang diskarte at walang mararating dahil palagi lamang ako nasa loob ng bahay. Ngunit para sa akin ay kontento na ako sa buhay na meron ako. Kahit na sa buong buhay ko ay tutol ang aking ina sa mga naging desisyon ko sa buhay. Lalong-lalo na sa pagsasama namin ni Martin. Kasing edad lamang kasi ng aking ina si Martin at parang tatay ko na rin daw ito kaya gano'n na lamang ang pagtutol niya sa relasyon namin. 55 years old na si Martin noong magkakilala kami. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang maala Roy Vinson niyang datingan. Matangkad, mabigote at matikas tignan. Kaya naman kahit malaki ang agwat ng aming edad ay agad ko rin siyang nagustuhan. May 8 siyang anak sa yumaon niyang asawa at lahat ay may mga trabaho na. Hindi magandang relasyon ng mga ito kay Martin dahil sa pananakit niya sa mga anak noon. Kaya wala ni isa sa mga ito ang kasama niya. Nang mag-decide na kaming magsama, Papadudot, ay doon na kami tumira sa bahay na tinutuluyan nila ng yumaong asawa ni Martin. Maayos naman ang sitwasyon namin noon at nakakaraos pa rin sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho bilang construction worker si Martin at ako naman ang namamahala sa maliit naming tindahan. Kahit may mga naririnig ako noon tungkol sa mga pananakit niya, sa nauna niyang pamilya ay tila naging bingi at bulag na lamang ako dahil nararamdaman ko namang mahal na mahal niya kaming mag-iina, Papadudot. Mahal, matagal pa ba yung niluluto mo? Medyo tomguts na ako eh. Sandali na lang. Maluluto na rin tong tilapia. Pakitawag mo na nga yung mga bata para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, tatawagin ko sila mamaya. O heto na yung tilapia. Teka, gagawa ko ng sausawan. Mas masarap kung may toyo at kalamansing ka-partner to. Naku, sana gumawa ka na kanina habang hinihintay mong maluto tong tilapia. Lalo tuloy ako nagutom nung hinain mo na to sa mesa. Ang sarap oh. Sige na, bibilisan na. Ikaw talaga, gutom ka lang eh. Hindi lang to sa gutom, mahal. Sadyang masarap ka lang talaga magluto. Kaya nga ako nahulog sa'yo, hindi ba? Sus, napaka-bolero mo talaga. Pritong isda lang naman yung ulam natin. Ano ka ba, mahal? Kahit anong putahe pa yan, sasarap talaga kapag dumaan sa mga kamay mo. Pero sa tingin ko, may mas masarap pa rito. Mahal, ano ka ba? Nasa hapagkainan tayo. Tsaka baka marinig tayo ng mga bata. Ikaw kasi, hindi ko tuloy mapigilan ng sarili ko. Ay nako, kumain na tayo. Tawagin mo na yung mga bata. Okay, sige. Ay, siya nga pala. Magsisimula na raw yung gagawin naming eskwelahan sa bayan. Mukhang matagal-tagal bago matapos yun kaya mapapalaki pa natin tong tindahan. Huwag lang sanang maputakti ng utang. Maayos naman ang benta ng tindahan. Kahit papano may kinikita naman tayo sa araw-araw. Pandagdag puhunan din para sa mga susunod na pamimili ko. At saka wala namang ibang umuutang kundi si Maring Seling lang. Ayos lang kung si Siling ang mangungutang. Lingguhan naman sila kung magbayad eh. Isa pa, kasama ko naman sa trabaho ang asawa niya. Good payer yun. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin naman basta-basta ang pagbawi ng puhunan. Siya nga pala, inaalok din ako ng bagong lipad dyan sa paupahan sa may kanto. Tinatanong kung gusto ko raw mag-reseller ng dishwashing liquid at mga sabon. Ang kaso, kailangan din malaki-laking puhunan. Hindi pa naman sapat yung perang hawak ko kaya sabi ko sa kanya, sa susunod na lang kapag kumpleto na. Sabihan ko lang daw siya at siya mismo ng order online. Malaki raw kasi ang kikitain. Triple ng puhunan. Online?
Nako, baka mamaya scammer yan. Hindi naman siguro. Pinapahanap pa nga ako ng ibang interesado maging reseller eh. Para mas marami raw kaming aasenso agad dito sa barangay natin. Ang bait niya, di ba? Ay nako, busisiin mo muna yan bago ako magbigay ng pera. Mahirap na. Marami na akong naririnig na scam sa ganyang klase ng negosyo. Sinasabi lang nilang malaking kikitain, pero scam naman pala. Ayun, parang nilipad lang ng hangin ang perang pinaghirapan nila. Kahit isang balde pa ng luha ang iluha nila, malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik yung pera. Mabuti na lang pala at sinabi mo yan. Naku, nakakatakot din palang sumubok sa ganyang klase ng negosyo. At saka hindi pa naman nating lubusang kilala yung nag-aalok sa akin. Bago lang dito sa atin eh. Kaya nga huwag ka basta-basta magtitiwala. Pagtutuunan ko na lang siguro ng pansin yung tindahan. Siya nga pala, mahal. Kumusta pala yung mga anak mong nasa Pangasinan? Ay, ewan ko ba sa mga batang yun? Mukhang ayaw talaga akong kausapin. Yung bunso ko lang ang malapit sa akin eh. Oh, may inaasahan ka bang pupunta ngayon dito sa bahay? Wala naman. Ako na magbubukas. Sandali lang. Nay, kayo pala. Tuloy ho. Napasadya ho kayo. Baka may sobra pa kayong bigas dyan. Bigyan mo muna ako kahit 2 taka lang. Ibabalik ko rin. Naubusan na kasi kami eh. Bukas pa makakabili. Sige ho, Nay. Pasok po kayo dito sa loob. Sandali lang at ikukuha ko kayo. Baka gusto niyong kumain. Sakto, naghahapunan na kami. Ay naku, hindi na. Baka maging utang na loob ko pa dyan sa asawa mo. Nay Lucia, nandyan pala kayo. Kain o. Hoy Martin, tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagtawag mo ng Nay Lucia ha? Kinikilabutan ako. Huwag kang umasta na parang kaidaran mo lang ang anak ko. Amoy na amoy ko na yung pagiging luma mo. Si Nay Lucia talaga oh. Alam na alam niyo yung amoy ng mga katulad nating luma eh. Magkaedad lang tayo, hindi ba? Nangiinsulto ka ba? O ikaw Maricel, pagsabihan mo nga yung asawa mo ha? Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Sobra na kasi kayo. Sinusubukan ko naman kayong unawain at pakisamahan. Pero lagi nyo nalang pinamumukha sa akin ang edad ko at ang agwat namin ng anak nyo. O bakit? Hindi ba totoong parang tatay ka na ng anak ko? Nay, tama na ho. Ito na yung bigas nyo. Kahit wag nyo na hong ibalik yan. Ay nako, hindi. Utang ito Maricel. Kundi lang kami naubusan hindi na ako pupunta rito. Ay, makauwi na nga. Salamat ito sa bigas ha. Papalitan ko ito bukas. Wala akong magawa ng mga panahong yun tungkol sa hindi pagkakasundo ni nanay at ng kinakasama kong si Martin. Sa totoo lang kasi Papa Dudut ay hindi lang ang nanay ko ang kontra sa relasyon namin. Kahit ang ilan sa mga kakilala ng pamilya namin ay nakikisawsaw at palagi na lamang kaming topic sa mga chismisan. Sa mga unang taon ng pagsasama namin Papa Dudut ay masaya ako dahil nakikita ko ang pagiging responsable ni Martin. Bagay na hindi niya raw nagawa sa nauna niyang pamilya. Naniwala naman ako sa mga ipinapakita niya dahil ganon ko siya kamahal. Hanggang sa nakita ko ang unti-unti niyang pagbabago. Mula nang magtrabaho si Martin sa ginagawang eskwelahan ay madalas na siyang umuuwi ng lasing matapos nilang sumahod. Tuwing Sabado kasi ibinibigay ang sahod nila sa buong linggong pagtatrabaho. Pinagsasabihan ko naman siya pero nauuwi lang sa pagtatalo ang usapan namin Papa Dudut. May mga panahon na nasasaktan na rin ako ni Martin ng pisikal. Sampal, suntok, sasikmura at minsan ay tinatadyakan na rin ako tuwing umiinit ang ulo niya. Ang pinaka masakit pa Papa Dudut, tuwing nalalasing siya ay pinipilit niya ako na may mangyari sa aming dalawa kahit pagod na ako sa buong maghapon. Gusto ko na lamang sanang magpahinga. Pero dahil mahal ko si Martin ay ayaw ko rin na masira ang pamilyang nabuo namin. Tiniis ko na lamang ang lahat. Isa pa ay good provider naman siya. Iniisip ko na lamang noon na konting sakripisyo na lamang ang ginagawa ko para sa aming mga anak. Nang malaman ni nanay ang ginagawang pananakit ni Martin ay nakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Tinanggap ko na lamang lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Ang tanging nakakaunawa lang noon sa sitwasyon ko ay ang aking ama na palagi akong kinukumusta.
Minsan kapag nagigipit ay palihim ding nag-aabot ng pera si tatay. Isang buwan pa lamang sa trabaho si Marty nang magkaroon kami ng isang mabigat na problema, Papa Dudut. Ay, nakakapagod talaga. Tindi pa ng init kanina. Hindi naman pwede magpahinga kami ng matagal. Buhay pa ako pero para na ako sinusunog sa impyerno. Tapos inaabot pa ng kamalasan. Bakit? Ano nangyari? Ayun, nawalan na kami ng trabaho. May violation daw kaya pinahinto muna ang paggawa ng eskwelahan. Nalintikan na talaga. Hirap pa naman makahanap ng trabaho ngayon dito sa probinsya. Konting tiyaga lang, mahal. Hayaan mo at kapag lumaki-laki na rin yung bunso natin, maghahanap na ako ng trabaho para may katuwang ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Ayan ka na naman. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Pasensya ka na. Baka lang kasi nahihirapan ka na mag-isa na inaako lahat ng gastusin. Kaya ko naman magtrabaho kung pwede lang. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit. Hanggat kaya ko pa magtrabaho, dito ka lang sa bahay. Sino pang gagabay sa mga anak natin habang wala ako kung mawawala ka rin dito? Baka lumaki silang pariwara. Naisip ko lang naman yon. Hindi na para hindi umuusok ang tenga mo dyan. Paulit-ulit na lang kasi. Hindi na nga. Siya nga pala, di ba may inaalok na trabaho sa'yo si paring Fernan? Hindi mo ba gusto yon? Mukhang malaki naman ang sahod. Sus! Sa Rizal pa yun, mahal. Malayo rito sa atin. Mahirap naman kung mapapalayo ko sa inyo. Alam mo naman kapag nasa trabaho ko, hindi basta-basta nakakauwi. Baka hindi ko na mamalayan na sa tagal ko na pala ron hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak natin. Ano ka ba? Sa Rizal ka lang naman pupunta, hindi sa ibang bansa. Imposible naman na hindi ka makauwi kahit isang beses lang sa isang buwan. May day off ka naman. Ay nako, basta. Kung may mahanap ako ibang trabaho rito, mas yun pa rin ang papatusin ko. Ayoko talaga ron. Sige, ikaw ang bahala. Nabangkit ko lang naman. Siya nga pala, mahal. Ipinahilot ko si Bunso kanina. Nilalagnat na naman kasi. Na naman? Pero pinatawas ko na rin kanina. Malamang bukas mawawala na rin yung lagnat niya. Masyado ka naman nagpapaniwala sa mga tawas-tawas na yan. Dinala mo na ba sa center? Hindi pa nga eh. Akala ko kasi mawawala rin yung lagnat. Oh, mataas pa rin ba lagnat? Nawala naman kanina. Teka, titignan ko nga ulit. Sana kasi pinatignan mo muna sa center kanina. Paano kung hindi lang basta lagnat yan? May thermometer naman dyan. Tignan mo kung mataas ang lagnat ng maagapan. Eto na nga, chinecheck ko na. Naku, ganun pa rin pala. Hindi bumaba. Sa ospital mo na ipa-check up si Bunso bukas. Dali mo na lang yung perang sinahod ko nung huling linggong trabaho ko. Kikitain ko pa rin naman yon. Ang mahalaga, mapatignan sa doktor si Bunso. Sige. Pero paano yung iba pa nating gastusin? Magbabayad pa tayo ng kuryente at tubig. May babayaran pa sa school yung 2 anak mo. Bahala na. Gagawa ko na lang ng paraan. Mahal, may nakalimutan pa pala akong sabihin. Ano yun? May iba ka pang babayaran? Naku, hindi. Tungkol pa rin dun sa trabahong alok ni kumpare. Ano ba naman yan? Hindi ba tapag-usapan na natin yan kanina? Ayoko nang paulit-ulit. Alam ko. Pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Ay. Oh, ano ba sasabihin mo? Kapag tinanggap mo raw yung trabaho, matatanggap mo raw agad yung kalahati ng sweldo mo. Naisip ko lang, kung tatanggapin mo yung alok niya, madali ka makakapasok doon dahil kakilala naman niya yung may-ari ng resort. Bakit? Wala na ba talaga silang mahanap na ibang caretaker sa resort na yon? Meron naman siguro pero baka pinipili lang niya yung mga kakilala. O siya, sige. Mukhang matatagalan rin naman bago ako makahanap ng bagong trabaho. Sige, kakausapin ko si pare para tanggapin yung inaalok niya. Mabuti kung ganun. At saka hindi na yun kasing bigat ng trabaho mo sa construction. Naisip ko na nga rin yun. Matagal nang nabanggit sa akin yan ni Fernan. Pero malayo kasi dito kaya hindi ako naging interesado. Masasanay ka rin naman, mahal. Papadudot nang dalhin ko sa ospital ang bunso namin ay doon ko nalaman na may dengue na pala siya.
at nangangailangan kami ng perang panggastos sa ospital. Natuloy din sa pag-alis si Martin patungong Rizal para magtrabaho doon bilang caretaker sa isang resort. Maayos naman ang trabaho niya at regular na nakapagpapadala sa amin ng mga anak niya. Nang makalabas ng ospital ang bunso namin ay inasikaso ko naman noon ang tindahan namin na matagal-tagal ding walang kinita. Nung una ay hindi ko maiwasang mangulila kay Martin. Nasanay kasi ako na palagi kaming magkasama. Kahit nasasaktan niya ako ay hindi naman mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos gabi-gabing tumatawag si Martin para mangumusta sa amin. Kaya kahit papaano ay nababawasan din ang pangungulila ko sa kanya. Kahit malayo ay nararamdaman ko na mahal niya kaming mag-iina. Halos hindi na siya magtira para sa sarili niya tuwing nagpapadala siya ng pera dahil gusto raw niyang mabili lahat ng kailangan ng 3 naming mga anak. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng isang malaking pagsubok na hindi ko akalaing magpapabago sa pagsasama namin ni Martin. Tumawag siya sa akin at sinabing umiihi na raw siya ng dugo. Dahil hindi na makapasok sa trabaho ay umuwi na lamang siya sa amin. At doon na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up siya. Matapos nga ang ilang pagsusuri sa kanya ay nakitaan siya ng bato sa pantog na 3 cm na ang laki at ayon sa doktor ay nakakailangan ng agarang operasyon upang matanggal ito. Nang mga panahong yon ay hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng perang gagastosin namin. Wala na kasing natira sa huling sinahod ni Martin dahil sa check-up pa lamang niya ay napagastos na kami. Kinakailangan din siyang ilipat ng ospital dahil hindi na kaya ng ospital sa amin ang isasagawang operasyon sa kanya. At dahil nga sa desperada na ako noon ay naglakas loob ako na humingi ng tulong sa mga anak sa una ni Martin. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon nila dahil batid ko na hindi pa nila kayang patawarin ang kanilang ama. Kaya hindi na rin sumama ang loob ko sa pagtanggi nila na magbigay ng tulong. Mabuti na lamang at may 2 sa kanila ang patagong nagpaabot ng kaunting tulong para sa panggastos naming mag-iina. Labis ko naman po yung ipinagpasalamat. Hindi ko rin inaasahan na ang bunso ni Martin sa una niya ang magpepresentang magbabantay sa ospital. Alam niya raw kasi na walang maiiwan sa 3 kong mga anak. Sa pag-uwi ko papadudot ay hindi ko inaasahan ang paglapit ng kumpare namin na si Fernan upang mag-alok ng tulong matapos malaman ang nangyari kay Martin. 34 years old na nga pala si Fernan ng panahong yon. At nagtataka ako kung bakit wala pa rin siyang nobya o asawa kahit nagwapo naman siya. Sa katunayan ay nahahawig siya sa aktor na si Rudy Fernandez. Maging ang kanyang pananalita. Yung pormahan pa niya ay laging nakapolo kahit na nasa bahay lang. Nangutang ako sa kanya ng 10,000 pero ang sabi niya ay libre na lamang yon. Laking tuwa ko naman sa kabutihang yon ni kumpare. Sa pag-aakalang libre nga talaga yon. Pero nang malaman kong may kapalit pala ang tulong na ibinigay niya ay tila gumuho ang mundo ko. Hindi ko kasi akalain na ang hihinging kapalit ni Fernan ay isang gabi na magkasama kami. At alam ko rin ang maaaring mangyari sa loob ng isang gabing yon, papadudot. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na magpapagamit ako sa iba para lamang sa pera. Pero dahil wala na akong mahingan pa ng tulong at desperada na ako ng panahon na yon, ay tinanggap ko na lamang ang alok ni Fernan sa ngalan ng pera at para sa aking asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot isang gabi lang ang kapalit ng 10,000 ibinigay ni Fernan. Diring-diri ako sa sarili ko matapos ang gabing yon. At sobra akong nanliit sa sarili ko dahil nagpagamit ako sa kanya sa ganong halaga lamang. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing habang naiisip ang nakakadiring haplos niya sa katawan ko. Yun bang pakiramdam ko na kahit ilang ligo ang gawin ko ay hindi na mawawala ang dumi sa katawan ko na dulot ng isang pagkakasala
kasama si Fernan. Buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat, ngunit tumawag sa akin ang anak ni Martin para sabihing kulang pa raw ang perang una kong naipadala doon. Kinailangan namin kasing ilipat ng ospital si Martin. Sa pagkakataong yon ay sa Batangas na siya dinala, kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nagpagamit ako kay Fernan, kapalit ng parehong halaga. Sa hirap ng sitwasyon namin noon ay hindi ko na inisip ang magiging kahihiyan ko pagkatapos noon. Nang mag-offer pa si Fernan ng kung ano-anong makakatulong sa aming mag-ina ay hindi ko na lamang tinanggihan. Madalas siya sa aming bahay at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Walang gabi na walang nangyayari sa amin, Papa Dudut. Tipong isang kalabit niya lamang ay alam ko na ang susunod na mangyayari. Doon ko rin natuklasan na hindi lamang likas na mahilig si Fernan kundi may lihim pala siyang pagtingin sa akin noon pa man. Dahil patuloy ako sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa ospital ay nagtaka na noon si nanay kung saan ako kumukuha ng pera. Alam naman niya na wala akong trabaho at matumal na rin ang benta ng maliit naming tindahan lalo't halos hindi na ito nalalamnan. Mula kasi nang mawala ng trabaho si Martin ay hindi na ako muli pang nakapamili. Nahirapan na rin akong maningil kina Celine na malalaki na ang utang sa tindahan namin dahil nagkaroon din sila ng problema. Dahil madalas ding nakikita ni nanay na nagpupunta sa bahay si Fernan ay hindi na niya napigilang magduda. Nagpasya na siya noon na kausapin ako ng masinsinan, Papa Dudut. Oh, kumusta naman yung asawa mong matanda, Maricel? Nay naman, wag naman ho kayong ganyan kay Martin. Na-ospital na nga yung tao. Aba, anong gusto mo? Makipagplastikan ako? Kunwari, alalang-alala ko sa kinakasama mo? Hoy, kilala mo ako, Maricel, ha? Nay, hindi ho yan yung kailangan ko ngayon. Siya, sige. Palilipasin ko muna ang araw na ito na wala akong sasabihing masama tungkol sa kanya. Salamat naman kung ganun. Pagod na ho kasi ako eh. Wala na akong lakas para makipagtalo at paulit-ulit na ipagtanggol si Martin. Sino ba naman kasing may sabing ipagtanggol mo palagi ang lalaking yon? Nay, pakiusap. Tama na ho, pwede. Kung di lang ako naawa sa sitwasyon mo, titiisin ko talagang hindi pumunta rito sa inyo eh. Kumusta naman ba ang lagay niya? Ayun. Pangatlong ospital na yung pinagdalhan sa kanya. Mukhang malala na ang lagay ah. Ano nga ulit yung sakit niya? UTI ba yon? Hindi ho, Nay. May bato siya sa apdo. Ang sabi raw ng doktor ay kailangan alisin yung bato na 3cm ang laki. Dudurugin na lang daw para mas madali. Buti mabait yung bunsong anak ni Martin. Kahit sira ulo siya noon sa mga anak niya, no? Aba, kung isa ako sa mga anak niya, pababayaan ko na lang siyang manigas. Bibiruin mo, ni Singkong Duling walang naiambag yang Martin na yan sa pag-aaral ng mga anak niya. Tapos ngayon, nangangailangan siya ng tulong, doon siya lalapit sa kanila? Ayan na naman kayo, Nay. Kasasabi niyo lang, di ba? Ay, nako. Ilang taon na nga ba yung bunso niya? 21 ho. May trabaho nga rin yun pero nag-leave para mabantayan ang tatay niya. Yung ibang kapatid ayaw talaga magbigay dahil hindi na raw nila yung responsibilidad. Abay, natural. Hindi niyo sila masisisi. Buti nga't may naaasahan pa siya kahit papano eh. Pero teka sandali. Bago tayo magkalimutan. Sino ba yung inuutangan mo ng pera at mukhang tiwalang-tiwala sa'yo? Si paring Fernan ho. Kumpare namin, Nay. Ano? Si Fernan? Sa kunat ng taong yun pinautang ka? Teka. Ano ho? Dinaan na lang sa pakiusap? Ha? Dinaan sa pakiusap? Huwag mo nga akong pinaglololoko, Maricel, ha? Kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Nay, pwede ba? Pagod na ho ako. Gusto ko na magpahinga. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka pinauutang ni Fernan ng ganong kalaking halaga? Ha? Anong kapalit?
Nay! Sumagot ka, Maricel! Huwag mong iwasan ang tanong ko sa'yo. Hindi lang ako ang nakakapansin. Yang sinasiling, pinaplastik ka lang ng mga yan. Pambihira. Ginagawa ka na nilang pulutan sa inuman sa dami ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Hoy! Sumagot ka! Ayaw mo, Maricel. Ha? Ayaw mo? Sasabihin ko na! Sasabihin ko na ho, bitawan niyo ng buhok ko! Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo kung bakit palaging narito sa inyo ang pernan na yan at umaga na umaalis. Inalok niya po ako ng pera. Nung una, 10,000. 10,000 para sa isang gabi na may mangyayari sa amin. Diyos ko! Binenta mo ang katawan mo sa lalaking yon? Napaka-bobo mo! Nay! Wala na ho akong magawa. Wala na ako maisip na ibang paraan. Gusto niya ako. Gusto niya ako kaya ginamit ko na lang yun para magkapera kami at may maipambayad sa ospital. Anak naman! Marami pang ibang pwedeng paraan na hindi mo nakakailanganing ibenta pa ang dangal mo bilang babae. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa mo. Eh di sana tinulungan niyo ako. Alam ko na may kaya rin kayong gawin para tulungan ako pero wala eh. Mag-isa lang ako na humaharap sa lahat. Huwag mo nang ibalik sa akin ang sisi, Maricel. Pinili mo na bumukod na at sumama dyan sa Martin na yan. Kaya lahat na magiging problema ninyo ay magiging problema nyo lang. Yan ang usapan natin, hindi ba? Pero Nay... Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa mga naririnig kong paninira tungkol sa'yo. Kaputi pa nga akong mapabarangay sa pagtatanggol ko sa'yo eh. Oh, tapos ano? Totoo naman pala ang lahat ng yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ka lang sa akin dapat humingi ng tawad, Maricel. Humingi ka ng tawad kay Martin. Yan ay kung patatawarin ka pa niya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Nakahanda na ho ako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako sa oras na malaman niya ang ginawa ko. Pwes, simulan mo ng magdasal. Papadudot, labis na kahihiyan ang inabot ko nang makumpirma ang sinabi sa akin ni nanay tungkol sa kumakalat na usap-usapan. Maraming nagsasabi na hindi na raw ako naawa kay Martin na naghihirap sa ospital. Samantalang ako ay mas piniling mga bit na lamang. Dahil nga rin sa mga nangyari, muli kaming nagkasira ng aking ina. Hindi na siya pumunta sa bahay tulad ng madalas niyang ginagawa noon. Masakit para sa akin yon pero sabi naman ng tatay ko ay ako na lamang ang magpasensya kay nanay. Patuloy pa rin ang pagbisita sa bahay ni Fernan. Minsan ay nagdadala siya ng masasarap na pagkain para sa mga anak ko at madalas ay may kasama pang mga laruan. Tulad ng mga naunang pagbisita ni Fernan ay paulit-ulit pa rin na may nangyayari sa aming dalawa. Ang kapalit noon ay hindi niya pababayaang magutom kaming mag-iina. Inalok pa nga ako ni Fernan ng malaking puhunan para sa tindahan. Naging bulag at pipina lamang ako sa mga panghuhusga sa paligid ko, papadudot. Hindi ko naman kontrolado ang isip ng mga tao kaya wala na akong magagawa doon. Dinedma ko na lamang ang kumakalat na chismis dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng pamilya ko kesa sa sarili kong dignidad ng mga panahong yon. Pinaligaya mo na naman ako ngayong gabi. Ibang klase ka talaga, Mare. Ang galing mo. Napakaswerte sa'yo ni paring Martin. Hindi mo naman kami pinababayaan kaya dapat lang na masaya ka palagi tuwing pumupunta ka rito. Ikaw talaga. Kaya ginaganaan ako lagi pumunta rito eh. Tapos na ako magbihis. Magkwentuhan muna tayo sandali bago ako umalis. Tabihan kita dito sa kama ha. Wala ka bang gustong ipabili? Dito ko kasi balak maghapunan bukas. Bakit?
Wala ka bang ibang lakad o ibang gagawin bukas? Wala. Yung iba, pinakancel ko na para mas mapadalas pa ako rito. Ganon ba? Ikaw ang bahala kung dito mo talaga gusto maghapunan. Yan ang gusto ko sa'yo. Mabilis kang kausap. Hindi mo na ako pinahihirapan pa. Baka naman pwedeng isa pang kiss dyan. Anong kiss? Kota ka na nga kanina eh. Di ka pa ba nagsasawa? Halos makabisado mo na nga ang bawat sulok ng katawan ko. Ako naman to. Sige na, huwag ka nang pakipot. Huwag mong sabihin naiilang ka pa rin sa akin. Hindi no. Teka, kailangan ko na rin palang magbihis. Baka magising na yung bunso ko. Hindi ko pa yun natitimplahan ng gatas eh. Sandali lang. Usap muna tayo. Pero yung anak ko, Fernan. Sandali na lang naman to. Uuwi na ako mamaya. Pagbigyan mo na ako na sulitin ang natitirang oras ko rito. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Halos lahat naman na pag-usapan na natin. Yung puhunan mo sa tindahan. Di ba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi mo kailangan magbigay ng puhunan? Sobra-sobra nang naitulong mo sa aming mag-iina. Pero ako naman ang may gusto nun. Ang totoo niyan, hindi lang puhunan para sa tindahan ang makukuha mo kung sakali. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Maricel. Sumama ka na sa akin. Kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kaya ko naman silang buhayin. At ikaw, kaya kitang pakasalan. Lahat ng meron ako, magiging sayo. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi yan kasama sa usapan natin, Fernan. Alam ko. Kaya nga inaalok kita ngayon. Iwan mo na ang asawa mo. Wala ka namang ibang mararanasan kundi hirap kapag siya ang kasama mo. At sino ka sa tingin mo para pakinggan ko ang sinasabi mo? Sa nanay ko nga pinaglaban ko si Martin tapos ikaw? Gusto mo na iwan ko siya para sa'yo? Desperada lang ako pero hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Aba, at talagang ikaw pa ang mag-iinarte ngayon? Bakit? Akala mo ba sobrang ganda mo para kabaliwan ka? Mukha ka ng tuyot nang makuha kita. Pasalamat ka nga't nagtyaga pa ako sa'yo at nagbayad ng halagang sobra-sobra pa para ibayad sa karakas mong babae ka! Hayop ka? Ang kapal na mukha mo! Servisyo ko lang ang binayaran mo at hindi yung buong pagkatao ko! Kaya wala kang karapatan na sabihin ako ng ganyan! Hoy Maricel! Pwede ba huwag kang pa-virgin dyan? Matanda nga, pinatos mo! Tapos ako na higit na mas bata at kayang-kayang ibigay ang luho mo! Hindi mo pagbibigyan! Alam mo kung bakit? Dahil walang matinong babae ang magtsatsaga sa'yo! Maaaring papatulang ka lang dahil sa pera mo pero walang magkakagusto sa taong katulad mo, Fernan! Manahimik ka! Dami mong sinasabi! Pagkatapos mong pakinabangan ng pera ko, gaganyanin mo ako? Pwes, hindi ka magiging kawalan sa akin! Dahil kaya ko magbayad ng babaeng higit pa sa'yo! Kung ganun, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Ako pa ngayon ang ipinagtatabuyan mo? Samantalang sa amin ni Martin, mas may silbi ako. Mas kaya kitang buhayin kaysa sa kanya. Ewan ko nga't bakit ang hina niyang kukote mo eh. Huwag mong ikukumpara sa'yo si Martin. Dahil siya, hindi na kailangan ng pera para magustuhan siya at mahalin. Hindi tulad mo. Kung wala kang pera, tatanda ka na lang na mag-isa dahil walang matinong babae na magmamahal sa'yo. Sumusobra ka ng hayop ka ha? Walang niya ka talaga! Umalis ka na! Hayop! Talagang aalis ako. Pero hindi ka pabayad sa lahat. Babalik ako rito para maningil at wala ka nang magagawa. Sabi na umalis ka na! Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo! Babalik ako! Tandaan mo Maricel, sa laki na nang naibigay ko sa'yo, pagmamay-ari ko na ang katawan mo! Papadudot labis kong pinagsisihan ang ginawa kong pagpapakababa ng pagkatao kay Fernan ng dahil sa pera. Marahil kung may mas mabilis lang na paraan noon para makakuha ko ng perang para sa pampaospital ng asawa ko ay ginawa ko na, Papadudot. Batid ko na maraming mga kabarangay ang maiinis sa akin dahil sa mga sinasabi kong ito. Pero kahit ako ay hindi lamang inis kundi galit ang nararamdaman ko sa sarili ko ng panahong yon. Sinubukan ko makipag-ayos sa aking ina at humingi ng payo sa kanya kung ano ang dapat kong gawin kahit na alam kong imposible nang matakasan
ang nagawa kong pagkakasala hanggang sa panahong yon ay umiiral kasi ang pagiging mahina ng loob ko. Sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Fernan at palitan ng mga masasakit na salita ay pumupunta pa rin siya sa bahay ngunit tuwing gabi na lamang. Katwiran niya ay kasama pa rin yon sa mga naibigay niyang pera. Papa Dudut, may isang gabi na naabutan kami ni nanay sa kusina. Sakto pa noon na may ginagawa si Fernan sa akin. Galit na galit si nanay at agad na pinalaya si Fernan. Binantaan niya ito para tuluyan na akong tigilan. Sinabi naman ni Fernan na babawiin niya ang perang ibinigay niya sa akin pero silang dalawa na ni nanay ang nag-usap tungkol doon. Lumipas nga, Papa Dudut, ang mga araw at hindi na nagpakita sa akin si Fernan. Tila nabunutan naman ako ng tinik dahil ni sa panaginip, Papa Dudut, ay hindi ko gugustuhin pang makita siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit isang buwan ding nagpapagamot si Martin, Papa Dudut, bago siya nakauwi sa amin upang doon na lamang lubusang magpagaling. Masaya ako sa pagbabalik niya pero hindi mawala sa akin ang takot. Sakaling malaman na niya ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Alam ko na hindi malabong makarating sa kanya ang mga nangyari dahil kalat na ang chismis sa barangay namin. Napansin naman ni Martin ang pagbabago sa mga kinikilos ko kaya minsan ay nagtatanong siya kung meron daw ba akong problema. Pero syempre ay nanatiling tikom ang bibig ko, Papa Dudut. Yon ay kahit inuusig na ako ng konsensya ko sa paglilihim kay Martin at sa pagpapagamit sa ibang lalaki na kumpare pa naming dalawa. Hanggang sa may nabanggit kay Martin ang panganay naming anak na madalas sa bahay si Fernan noong nasa ospital pa siya. Labis ang kaba ko noon dahil akala ko ay mabibisto na niya ako. Gayon pa man ay pinili ko pa rin magsinungaling sa kanya at pilit kong itinago ang katotohanan. Ngunit ika nga ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dumating na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. May isang kapitbahay kasi kami na nagkwento kay Martin at ikinuwento nito ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Pag uwi niya ng bahay ay galit na galit niya akong pinapaamin. Maricel, ano nangyayari? Bakit ka nagsusuka? Hindi ko alam. May nakain niya hata ako. May nakain? O baka naman ikaw nagpakain? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Martin? Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako tsaka… Nahihilot, nagsusuka? Baka naman buntis ka. Ano? Nagbunga na ba? Martin… Bakit? Akala mo ba hindi ko malalaman? May nakapagsabi sa akin, Maricel. Mas naniniwala ka pa ba sa kanila kaysa sa akin? Malay mo ba kung sinisiraan lang nila ako? Ano ba naman, Maricel? Hindi ka pa rin ba aamin? Kalat na dito sa atin ang ginagawa niyong kababoy ni Fernan habang nandun ako sa ospital. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Yung pagpunta rito ni Fernan, walang ibig sabihin yun. Nagmamalasakit lang yung tao. Tapos yung mga kapitbahay naman natin masyadong malisyoso at malisyosa. Halos araw-araw nandito si Fernan tapos nagmamalasakit lang? Ayop na malasakit yan. Inaabot hanggang kinabukasan? Ano, Maricel? Masarap ba magmalasakit si Fernan? Damang-dama mo ba? Kita mo na? Hindi ka mapagsalita ngayon. Totoo, di ba? Hindi ko yung ginusto, Martin. Sa tingin mo ba masaya ako habang ginagawa niya mga bagay na ikaw lang ang binigyan ko ng pahintulot na gumawa sa akin? Tiring-tiri ako sa sarili ko at nanliliit ako dahil hindi ko akalaing papatusin ko ang alok niya. Pero pinatos mo pa rin. Nagpagamit ka pa rin sa kanya. Mga baboy kayo! Ang sakit mo naman magsalita. Sige, mali nga yung ginawa ko, pero ginawa ko lang yan para sa'yo at sa mga anak natin. Sa tingin mo may mautangan ako ng ganong kalaki?
Wala magtitiwala sa akin dahil mukha ako mas mahirap pa sa daga. Wala na tayong kapera-pera at wala na rin tayong ibang aasahan. Anong gusto mong tubukin ngayon? Na dapat pa ako magpasalamat? Dahil nagpakalipin ka sa kama kasama ang Fernan na yon? Wala nga akong nakitang pagsisisi sa'yo nung unang dating ko rito eh. Kung talagang nagsisisi ka, sana sinabi mo na lang kagad ang totoo. At hindi mo na ako pinabukang tanga. Nakakagago eh! Martin! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mong sipain yung upuan! Kasalanan mo lahat to. Kung hindi ka lumandi kay Fernan, hindi ito mangyayari. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko ginusto yon. At wala rin kaming relasyon ni Fernan. Ah, ganon? Wala nga ba talaga? Kilala ko ang lalaking yun, Maricel. Umamin ka nga. Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Fernan? 5? O baka higit pa? Hindi ka na nahiya sa mga anak natin? Ang babata pa nila, pero nakikita nila dito na kinakalantari ka na ibang lalaki. Hindi ko hinayaan makita ng mga bata yon. At ano? Dapat ko pa ikatuwa na hindi mo naman pala pinapakita sa kanila ang kababuyan nyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero wala eh. Kahit naman yata anong sabihin ko, baliwala rin sa'yo. Unawain mo rin naman ako. Masisisi mo ba ako, Maricel? Ni hindi ko nga kayang isipin na may nangyayari sa inyo ni Fernan sa bawat gabi na nangungulila ako sa inyo mag-iina. Sige nga. Kung hindi ko ginawa yon, sino bang tutulong sa atin? Lahat ang nilapitan ko. Halos magmakaawa na rin ako sa mga kapatid mo pero wala ni isa sa kanila nagpaabot ng tulong. Sobrang hirap, Martin! Huwag mo nang ipilit na tama ang ginawa mo. Malandi ka! Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero mas gugustuhin ko pa magpagamit sa iba kaysa mamatay sa gutom ang mga anak natin. Pambihira ka naman, Maricel. Alam ko na ginawa mo lang yun para sa akin. Pero mas gugustuhin ko pa maghirap kaysa gawin ka kasangkapan ng ibang tao para sa makamundong pagnanasa. Yun ang hindi ko matatanggap. Maniwala ka, Martin! Hindi ko ginusto yun! Naging desperado lang talaga ako dahil agarang operasyon ang kailangan mo noon. Ganon kita kamahal. Pinagaling nga ako ng perang galing kay Fernan. Pero alam mo, itong puso ko naman ang binigyan mo ng sakit. Umalis ka na rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Huwag, Martin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Yung mga anak natin, paano sila? Kailangan nila ako. Pakiusap, huwag mo namang paabutin sa ganito. Buo na ang desisyon ko, Maricel. Lumayas ka sa pamamahay ko! Isasama ko ang mga bata! Wala kang isasama ni isa sa kanila! Napapaliw ka na ba? Kailangan ako ng bunso natin. Kung paalisin mo ako rito, isasama ko siya. Hindi ko hayaang mapabayaan ang bunso natin ang dahil siya sa galit mo. Labas! Lumayas ka at huwag na huwag kang babalik pa rito! Oy, teka, ano ba nangyayari dito? Bakit hindi mo tanungin yung malandi mo, anak? Ha! Teka! Siguradong alam mo na ang tungkol doon. Baka nga ikaw pa mismo nagtulak sa anak mo na landiin si Fernan dahil alam ko hindi mo ako gusto para sa kanya! Tatanga-tanga ka pala eh! Ano ang akala mo sa akin, bugaw? Hoy Martin ha, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa anak ko, baka pinaglalamayan ka na ngayon. At talagang kinukonsinti mo pa tong anak mo na tumiyaya sa iba? Yan na pala ngayon ang pamantayan ng pagiging ulirang ina? Tama na! Pakiusap! Tama na! Pagsabihan mo yung ina mong mahilig makisawsaw. Bungangera lang pero wala namang ibubuga. Kala mo kung sino mabuting ina. Huwag mong questionin ang pagiging ina ko. Wisit ka! Umalis na kayo! Magsama kayo mag-ina! Mga salot! Nay! Huwag niyo na ako patulan! Sige na! Umalis na lang tayo rito. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Papa Dudut, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa nang palayasin ako ni Martin. Naisama ko naman noon ang bunso naming anak. Dahil naisip din ni Martin na hindi niya kakayanin ang pag-aalaga sa bunso namin. Lalo't nagpapagaling pa siya. Ang dalawang anak namin ay naiwan sa kanya. Pansamantala akong nakituloy sa mga magulang ko habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Dahil napatawad na ako ni nanay at likas namang maunawain si tatay, ay walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanila. Si nanay na rin ang tumulong noon sa akin sa paghahanap ng trabaho sa bayan dahil may mga kakilala naman siyang naghahanap ng tindera sa palengke.
Tungkol naman kay Fernan ay wala na akong naging balita pa sa kanya at hindi ko na rin gugustuhin pang malaman ang kahit na ano tungkol sa lalaking yon. Pero nakarating pa rin sa akin ang bali-balitang lumipat na raw ito ng tirahan. Makalipas ang ilang linggo, Papa Dudut, ay dumating ang isa na namang pagsubok sa akin. Ilang araw na rin kasi ako noon na nakikitaan ng mga sintomas ng pagbubuntis. Tutol man ako sa ideyang iyon dahil alam ko kung sino ang posibleng ama ng dinadala ko. Sakaling buntis nga talaga ako ay minabuti ko pa rin magpatingin sa doktor. Hanggang sa nakumpirma ko nga ang aking pagbubuntis. Pero dahil sa stress at pagod sa pagtatrabaho ay nakunan ako. Nakarating sa bunsong anak ni Martin sa unang asawa ang mga nangyari. At hindi ko lubos akalain na eto pa mismo ang kukumbinsi kay Martin na makipagbalikan sa akin. Ipinaunawa nito kay Martin ang naging sitwasyon ko noon at lahat ng hirap na dinanas ko bago magkaroon ng perang maipapadala para sa pampa-hospital niya. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may biglang dumating sa bahay ng mga magulang ko. Nay, may inaasahan ba kayong bisita ngayon? Ginabi na yata. Ha? Sino namang magiging bisita ko ng ganitong oras? Siya, sige, pagbuksan mo na at baka may bibili lang ng kalakal. Sandali lang ho! Pakitignan na lang po itong nire-repack ko maninay. Baka kasi gapangan ng ipis. Ako nang bahala riyan. Sino yan? Martin? Maricel, pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa pamilya natin. Kung okay lang sana. Sino bang nariyan, Maricel? Magandang gabi ho, Nay Lucia. Ay, anak ng teteng, oh. Anong ginagawa ng walang hiyang yan dito? Paalisin mo yan, Maricel, ha? Naaalibadbaran ako sa pagmumukha niyan. Mas gugustuhin ko pang aswang ang dumalaw ngayong gabi kaysa sa matandang yan. Grabe naman ho kayo. Gusto ko lang makausap si Maricel para humingi ng tawad sa kanya. Aba, bakit? Sigurado ka bang patatawarin ka ng anak ko? Nako ha, Maricel, sinasabi ko na sa'yo. Tigilan mo ang kagagahan mo. Huwag mong kalilimutan ang mas masakit na salitang binitiwan yan sa'yo. Lahat ng pangiinsulto. Kaya nga ho nandito ko. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko. Maricel, sige na ho. Mag-usap tayo. Isa pa hinahanap ka na rin ng mga anak natin. Namimiss na nila ang nanay nila. At talagang ginamit mo ba ang mga bata, ano? Nay, tama na ho. Hayaan nyo na muna ako makipag-usap sa kanya. Malaki rin na naging kasalanan ko, di ba? Kaya sige na ho. Ibigay nyo na to sa akin. Ay! O siya, sige. Kung diyan ka magiging masaya. Sana lang hindi mo pagsisihan kung ano man ang magiging desisyon mo. Salamat ho, Nay Lucia. Nailabas lang ho kami. Bahala kayo. Sa labas na lang tayo mag-usap. Natutulog na kasi si Bunso sa sala. Sige, wala namang problema sa akin kahit saan. Salamat kasi naintindihan mo na rin lahat ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga gagawin yon kundi lang tayo kapos sa pera. Hindi mo na kailangan pang ulitin ang paghingi mo ng tawad sa akin, Maricel. Sapat na yung mga sinabi mo nung huli tayo nag-usap. Ibig bang sabihin? Oo, Maricel. Napatawad na kita. At kung pupwede sana, bumalik ka na ulit sa bahay. Pwede pa ba? Oo naman. Sino ba naman ako para tumanggi? Walang gabi na hindi ko ipinagdarasal na mapatawad mo na ako at bumalik na sa dati ang samahan nating dalawa. Yung magiging buo ulit ang pamilya natin. Hindi mo na kailangan ipagdasal yun ngayon. Nandito na ako. Kukunin na kita talagaan ulit gaya ng dati. Talaga? Hindi ka na ba talaga galit sa akin? Hindi ka nandidiri? Tungkol dyan,
Pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Alam kong nasaktan kita ng sobra kaya pinagsisisihan ko yun. Tinatanggap ko naman ang paghingi mo ng tawad. Mahal na mahal kita, Maricel. Mahal na mahal din kita, Martin. Salamat sa pagtanggap mo ulit sa akin. Pangako, hinding-hindi na yun mauulit. Ikaw at ikaw na lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Siya nga pala, may trabaho na ako ulit at nakapag-ipon-ipon din ng konti. Sisipagan ko pa para lumaking iniipon kong pera para sa kasal nating dalawa. Talaga? Naku, ikaw talaga. Masyado mo naman agad akong pinasasaya. Yun ay dahil karapat-dapat ka lang na pakasalan. Kaya, paano ba yan? Wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. Ako lang. Tagumpay akong nakabalik sa bahay ni Martin kasama ang bunso naming anak. Napakasaya ng mga anak namin nang muling mabuo ang pamilya namin. Maging ako ay walang pagsidla ng saya dahil sa muling pagtanggap sa akin ni Martin. Ipinakita niya rin ang pagbabago niya sa ikalawang pagkakataon na nagkasama kami sa iisang bubong. Hindi na siya yung dating Martin na mapanakit at lasenggo. Nang magkaroon ng magandang trabaho na inalok sa kanya sa ibang lugar ay tinanggap na niya nang walang pag-aalinlangan. Pumayag naman ang mga anak niya sa unang asawa na ibenta na lamang ang bahay na dati naming tinitirhan bilang tulong na rin sa amin. Si Fernan naman, ang huling balita ko ay nagkaroon daw ng AIDS dahil sa iba't ibang babae na nakakasiping nito. May usap-usapan pa na nagtago na raw ito dahil sa kahihiyan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakapagpagawa na kami ng bagong bahay at nakapagsimula na rin ang isang maliit na negosyo. Ikinasal na rin kami ni Martin at nadagdagan pa ng isang anak na babae. Palagi rin kaming nakasubaybay sa inyong programa na naging libangan na naming mag-iina, lalong-lalo na naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo sa aking kwento. At ganoon din po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricel.